Magandang hapon din sa inyo. Kakauwi lang namin, galing po kami ng Sierra Leone. Nakalimang buwan, mahigit kami doon. Hindi kami binigyan ng sweldo ng nasa kontrata namin. Ang kontrata namin ay 6 months sa officers at saka sa ratings 9 months. Nagpunta kami dito sa GNL Shipping. Marami man silang alibay, hindi nila binibigay ang sweldo namin. So nagpunta kami dito at saka nireklamo namin itong JMF Maritime Consultancy na ang itong sub-agents dahil pinaalis kami. Pagdating namin doon, wala namang barko. So tumagal kami ng 5 buwan sa pag-aantay ng barko, wala naman. Tsaka nireklamo namin yung kinuha nilang pera sa amin, naglagay kami doon, 70,000 ang sa akin, sa kanya 80,000. So pinag-loan pa kami sa lending. Okay. So nag-i-interest ngayon yung lending namin. Di mabayaran? Hindi nababayaran. Okay. Dahil nga nag-antay kami ng sweldo namin na hindi nila binibigay. Yes po, no? So ang reklamo namin ang sweldo sa GNL at saka yung sa kay Portalisa na illegal recruiter. Okay. Pero Kap, para lang po malinaw, kayo po yung nakapagbigay na po ng placement fee, no? Yes po. Okay po. Para po sa panig po ng nirereklamo, nasa linya na po natin, attorney, ang GNL Ship Management Incorporated sa pangunguna po ng crewing manager na si Miss Evangeline Bisnar, attorney. Ayan. Magandang hapon, Miss Bisnar. Magandang hapon. Meron po dito may 4 na seafarers na lumapit sa aming tanggapan. Okay? Opo. They entered into a contract with you. Tapos pinapunta nyo na, no? Tapos biglang wala palang barko. Tama po ba? Wala. Wala palang barko. And then they were there for ilang months, 5 months. Wala silang natanggap. Kas-advance sila po, 3,000. 3,000. 3,000. Okay. Miss Bisnar, ba't naman ganun yung nangyari? Actually, yung sinasabi nilang JMF po na consultancy, sila po ang lumapit sa amin para matulungan ang mga crew na makaalis papunta dun sa Sierra Leone. Hindi rin po namin alam kung ano nangyari, bakit pagdating doon wala yung barko na sinasabi nila. So pinapasa nyo ngayon yung bintang dito sa JMF Maritime Consultancy? Kasi sila po ang kausap ng principal na nandun sa Sierra Leone. So ano po naging partisipasyon nyo ngayon? Ang nangyari lang po sa amin kasi is nag-classes kami sa kanila sa PAE para makalabas po sila ng Pilipinas. So, kumbaga, ang sinasabi mo Kasi ang nangyari po kasi ang contract nila is under sa company namin. Pakiulit po yon, Miss Bisnar? Yung contract kasi nila is under GNL, kaya ganun po. Yung kontrata nila is between your company. Tama po ba? Opo. And yung yung partner dun sa ibang bansa. Company namin at yung principal namin. Tinulungan po namin silang makaalis para makasakay din sa sinasabi ng JMS na principal at barko. Hindi rin po namin talaga inaasahan na wala pa yung barko na sinasabi nila. Pero nakapangalan kayo sa kontra. So lumalabas, kumbaga pinagamit nyo lang yung pangalan ng kumpanya ninyo? Ganun po ba? Actually, nagamit yung company namin kasi ang akala namin talagang may barko doon at may principal na which pinangako din nila sa amin na ipapasok nila sa GNL. Okay, pinangako na ipapasok sa JMF pero ang ending was yung kumpanya nyo pa rin, GNL Ship Management Inc. ang nakapangalan sa kontrata. Oo, kaya doon po kami nagkaroon ng responsibility sa kanila dahil doon. Okay, no, well, yes, you signed the contract. Hindi nyo naman pwedeng ipasa na lang ngayon kasi biglang nagka-problema. Okay? And I don't think that is even legal. No, ginagawang nagpapagamit lang kayo ng pangalan ng kumpanya ninyo tapos yung later on yung liability or yung responsibility ipapasa nyo sa ibang kumpanya. Well, una sa lahat, no, si JMF Maritime Consultancy hindi yan blameless dito, ha. Mamaya kakausapin din natin yan. Pero insofar as this incident na nangyari, nakalipad na sila pero walang barko, ha. Nagpalipad kayo ng seafarers na wala kayong nasiguradong barko. Anong ginawa ninyo nung GNL? Nalaman namin na walang barko nung
late November yon dahil may tinawagan kami ni Consul. Kaya nakipag-coordinate ako kay Sir Mars, ako sa assistant ng Consul dun sa Sierra Leone. At actually, tinatry ko namang ang best ko na ma-connect doon sa principal. Actually, may tao naman kami sana doon sa Sierra Leone, pero hindi ko alam kung bakit hindi niya nagawa ng paraan para masamuran yung mga crew. Okay, no, well, may nangyaring kapabayaan dito ha, Miss Biznar. Matanong ko lang, ilan pang mga seafarers ang napaalis ninyo ng bansa? Saan papunta po? Kahit saan? Ilan sila lahat? Marami na rin naman kaming na paalis na seafarers. Marami kayong napaalis na seafarers? Lahat ba ng mga pinalabas ninyong seafarers na ito, kayo yung nakakontrata? Lahat po sa principal namin. Okay. Ibang principal, opo. Tapos, pinadaan lang ulit sa inyo? Pinagamit nyo lang ulit? Hindi naman? Hindi. Oo. Okay. Sige ha, kaya kailangan maimbestigahan yan, Shari, no? Opo. Mamaya makakausap natin from the DMW. Opo, naka-standby na sa atin ang DMW pero pwede po nating makausap yung pinaka-owner po ng JMF Maritime Consultancy, si Mr. Jesse Fortaleza. Mr. Fortaleza, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Opo. Ayan, si Attorney JV po ito, Mr. Fortaleza. Attorney, magandang hapon. Yes. Mr. Fortaleza, kayo yung tinuturo ng GNL Ship Management Inc. No, na nagpalabas dito sa mga seafarers na nandito sa tanggapan namin ngayon at pinabayaan ninyo. At wala pala talagang totoong barko. Sir, ito sir, hindi naman siling na walang barko doon, sir, kasi ang principal, nagmamadali na paalisin sila. Nagmamadali, sir, siyempre ako, sumusunod lang ako sa principal. Ngayon, si Mr. Captain Bolio, nag-usap sa akin na doon natin i-process sa GNL kasi extra ko siya dati yan sa Ibol Maritime, tapos extra siya ng GNL. Doon kami nag-process, nagbayad kami ng process sa GNL. Kasi nagmamadali ang principal na palisin sila. Siyempre, ako sir, attorney, sumusunod lang ako kung anong sabi ng principal, sinusunod ko lang. Teka lang ha, okay, so minamadali ka ng principal para palabasin na ng bansa. Itong mga seafarers. Palisin sila. Sabi sa akin, wala namang barkong naghihintay sa kanila. Yan nga sir, ang ano ng principal sa akin, nagmamadali. Alam nila yan sir. Nagmamadali talaga. Yan nga pinalipad ko sila. Pero ikaw ba ang kausap ng principal dito, hindi yung GNL Ship Management? Nag-process lang kami yan dyan sir. Nag-process lang kami dyan. My goodness ha, Mr. Fortaleza, hindi nakakatuwa itong salaysay mo. Hindi rason na minamadali ka nung principal mo, tapos lalabas yung principal mo, iniwan lang din naman pala itong mga seafarers natin. At anong ginawa mo nung nalaman ninyong wala pala silang barko? Yan nga, nagalit ako sir sa kanila. Bakit ganyan ang tao nagkatambay doon na walang barko? Okay, pero syempre yung galit mo, walang nagawa yun eh. May mga 4 na tao dito. Nag-expect na mabayaran sila kasi may kontrata naman eh. Ngayon sir, nag-loan pa nga sila para lang makalabas sana ng bansa. Ano po ba ang hindi nyo nagawa doon? Ano po yung inintay ninyong mangyari sana? Pinapalo up ko sir ang sahod nila sir, na remaining month. Pinapalo up ko yan sir. Nag-usap na kami ni Ma'am Banji yan sir, tungkol dyan sa sahod nila. Nagbigay ng principal ng sahod, hindi mo binibigay sa amin. 2 bisis. Huwag kang huwag kang bulyo, huwag kang magsalita ng ganyan. Mayroon kayong kopya dito, Ikaw bulyo, huwag kang magsalita ng hindi maganda kasi alam ni Ma'am Banji na pinakita ko sa kanya ang sahod ng September, October. Pinakita ko kay Ma'am Banji. Alam ni Ma'am Banji na hindi kayo pinasahuran. Ginawa mong tanga misis namin, sabi mo Lunes, Martes mag-withdraw na doon, wala naman palang pera. Ang pera, alam mo ang pera nandun si Martin. Hindi nga binigyan ni Martin kasi si Martin. Kayo naman ang naghati-hati noon, hindi lang si Martin, si Noel at saka ikaw. Huwag kang magpabintang. Ang sinasabi mo ngayon, Captain, yes, yung principal ay nagbayad naman dito naman sa kanya. Kanino? Kay GNL or kay JMF? Yan, kay JMF. Kay JMF? Yes. Tapos, pero kahit nakatanggap na ng bayad, hindi pa rin kayo binigyan ng sahod. Hindi pa rin kami binigyan. Totoo ba to, Mr. Fortaleza? Anong totoong nangyari? Attorney, totoo. Hindi yan totoo, attorney. Kasi, ang yan, dumadaan kay Martin ang pera, sir. Sino si Martin? Si Martin nakulong doon, dinala ang pera. Dinala sa kasino ang pera. Sa sino kasi kinukuha ang pera. Hindi sa akin dumadaan ang pera. Alam ng mga yan, kahit sa cash advance,
Pinakasadbayan ko sila bago umalis mga yan. Hindi dumadaan sa akin ng pera. Pagdaan sa akin ng pera, pagbigay yan, ilang linggo pa bago ibigay. Si Martin ang pinadala sa kanya ang pera. Hindi sa akin pinadala. Ikaw, Jess, Yan nakita ni Ma'am Banji, yan ang ano ko. Ang email ko sa ano, ang chat ko sa may-ari nga September, October na sahod. Bakit wala? May record ka rito, may record ka, nag-voicemail ka sa amin at sinasabi mo na ang pera natanggap nyo 2 buwan. Paano Hindi. sabihin mo hindi totoo? Ang sabi ko sa inyo, September 16, sa pizza on chip lang tumawag na ko, ang pera dumating na kay Martin. Ang problema, si Martin hindi binigyan ang pera sa amin ni Noel, kay Martin. Yan. Ang Totoo sabi yan. mo, natanggap nyo 2 buwan na sahod. Hindi. Ngayon, yan ang bakit sabi binisisi mo si Martin? Yan ang sabi ni Martin sa amin, ni Noel. Saksakan ka sa sinungaling eh. Tumatawag ako sa mga pamilya nyo. Oh, ito na, papasahod na tayo sa 16, sabi ni Martin. Yan, ang tinawag ko sa pamilya nyo. Kaya ginawa mong scapegoat si Martin dahil nakakulong. Pero ang pera na sa'yo lahat. Huwag kang, huwag kang magpabintang. Huwag kang magpabintang, bulyo. Anong mapabintang? Nasa ano mo eh. Nasa record mo eh. Huwag kang magpabintang. Voicemail mo eh. Dito, makita mo sa chat namin ng amo ko, ng principal. Nakita ni Ma'am Banji yan. Alam ni Ma'am Banji yan. Huwag mo Pinakita kaming ni Ma'am Banji dukuhin dahil ang wala September. ng amo mo. Pati amo mo nakakulong. Ang Di mo September, alam yan? October. Pati nga amo mo ron sa nakakulong. Bakit alam Puro mo? katiwalian ang ginagawa nyo. Puro illegal. Bakit? Alam mo? Alam ko. Nakakulong. Alam ko, Nakita mo? hindi mo alam. Alam ko dahil ang sources ko, dating boss nila yon. Sus, Anong sabi niya? Huwag kayong umasa dyan kay GC na yan dahil ang boss niya nakakulong na. sus, Hindi mo alam. Matalino kang piki ka. Sinungaling ka, number 1. Ikaw ang sinungaling number 1, no? Ikaw ang sinungaling number 1. Dito kita. Piansay. Ikaw ang sinungaling, dami kang banta sa akin. Hindi ginagawa yan. Ginagawa banta? yan. Ang banta ko Dami sa'yo, kang banta. ang sahod namin ibigay mo. Ang sahod yan. Nag-ano na kami ni Ma'am Banji. Nag-usap na kami. Ikaw ang number 1 nga doon sa Africa. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Anong gulo? Inihingi namin ang sahod namin, hindi ayaw mo ibigay. Bakit? Wala naman natanggap si JC na pera galing. Puro ka kasinungalingan eh. Ganito yan ha, teka lang. Maririnig natin from the Department of Migrant Worker. Okay, kasi una sa lahat, yung pang-sweldo, hindi lang naman iaasa yan, dapat yan sa principal eh. Okay, may solidary liability mga yan. Attorney Hans Leo Kakdak, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Ayun po, Attorney Hans, narinig nyo naman yung sagutan ng ating complainant dito at yung consultancy, JMF Maritime. Ang una ko po sanang tanong, Attorney, yung nasa kontrata po nila ay GNL, Ship Management Incorporated, pero lumalabas ngayon na pinagamit lang pala itong kumpanya na to at ang talagang kausap ng principal ay itong JMF Maritime Consultancy. Maaari po ba natin gawin yung mga ganong klase mga transaction? Legal po ba yun? Nako, titignan po natin yan kasi misrepresentation po kapag merong dokumentong pinakita sa DMW prinoseso na si X halimbawa ang recruitment agency dito sa Pilipinas at ang principal si Y, yung pala pagdating doon ay A and B. Yes po. Lumalabas ganun nga. Dapat imbestigahan natin yan kasi may penalty po yung may suspension po ang penalty ng representation plus kung ano man ang entitlement o claims ng workers kailangan ibigay. Yun po, kailangan po nating imbestigahan to, magbibigay tayo ng abiso sa kinaukulan yung ahensya dito, yung manning agency dito at yung principal na magbigay po tayo ng abiso para masibulan po natin ang investigasyon. Ayan. Attorney, alam mo, ang nakikita ko po dito, dahil hindi sila part of the contract, ginagawa nila yan para later on, maka-evade sila ng liability. Sasabihin nila, teka lang, wala naman ako dyan sa kontrata na yan Ibang entity yung pumirma dyan. Hindi ako pumirma dyan. Ba't ako yung hinahabol ninyo? Parang ginagawa nila yan para later on, meron silang depensa, naka-ready na depensa. Opo, I think, Attorney, kailangan po nating i-investigahan yan. Tinanong ko rin kanina
yung GNL Ship Management Inc. kung ilan po yung napalabas nila sa bansa. It appears ang dami. Kawawa naman no kung yung ating mga seafarers, mga migrant workers, kung nagka-problema na wala silang mahahabol. Which reminds me po no, Attorney Hans, etong mga seafarers po natin na to, nandito sila ngayon sa studio, may claim sila for ilang months na hindi kayo binayaran? Actually, sir, 6 months. 6 months. 6 months yung buong kontrata nila. Yes, sir. Yes, sir. Tapos kasi hindi nga na naman sila nakasakay ng barko. Okay, tapos dinedenay na kanina no na kayo ay ibibigyan or entitled to your compensation. Yes. Ngayon, ito Attorney Hans no, dalawa kasi yung entities na involved dito, yung GNL at yung JMF Maritime Consultancy. Yung GNL lang yung nakapirma sa kontrata. Yes. Tama po ba no, ang mahahabol nila for now is si GNL. Pero kanina nung nakausap po natin yung representative ng JMF, hindi rin naman niya tinatanggi na sila talaga yung nagpalipad sa inyo. Kinausap lang nila itong si Banji Bisnar ng GNL. So hindi na nila pwedeng itanggi yun for now. Pero tama po ba, Attorney Hans, no? Meron silang liability, hindi pwedeng iasa nila doon sa makokolekta nila from their principal. Kaya sinasabi ko, imbestigahan natin at patatawag natin yung agency na yan. Patatawag natin kung sino man ang kausap ng mga workers, pati yung mga workers, pakibigay na lang po yung contact number ko para mapatawag din natin sila at makausap, makahalubilo, malaman natin yung hinaing nila. Kasi napakahalaga po yung dapat mabayaran ng isang OFW, isang marino ng kanyang pinaghirapan. Kaya sweldo o ano pa mang kailangan ibigay sa kanya ayon sa kontrata, mahalaga po yun na mabigay yun. Kung hindi, merong joint and several liability. Ibig sabihin, pananagutan ng agency dito yun sa Pilipinas. Kaya patatawag po natin sila, imbestigahan natin ang agaran para mabigyan ng solusyon at pananagutin natin ang agency dito sa kakulangan ng pagbayad ng entitlements, benepisyo, sweldo sa mga marino kung talagang makita natin na talagang may pagkukulang sa pagbayad nito. Ayun po, nakakatuwang marinig. No? Yan po si Attorney Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers natin. Yes, sir. Nakakatuwa talaga kung sinabi niya. Kasi Attorney, nasabi nila sa akin kanina, yung pinambayad nilang placement fee, inutang pa nila eh. Ngayon, tumutubo ng interest, hindi nila mabayaran, kawawa naman. So, narinig nyo naman po, no, si Attorney Hans Leo Cacdac, sasamahan po kayo ng team namin. Okay. Okay? Ipapa-investigahan natin yan, dalhin nyo po lahat ng mga dokumentong hawak ninyo, yung mga conversation ninyo kanina, may name-mention kayo, laban dito kay Mr. Jesse Fortaleza ng JMF dalhin nyo lahat yon. Yes, sir. Okay? Tapos, yung kontrata, mahalaga yung kontrata kasi nakasaad doon lahat ng mga dapat yung matanggap. Okay? Para mabawas-bawasan na or mabayaran nyo na yung utang ninyo, kawawa naman. Warrant na nga sa loan eh. Oh, talaga? Oo, sir. Dahil doon sa inutang? Dahil sa inutang. Kawawa naman. Ganito ha, sige, hindi natutuwa no, si Congressman Jocelyn Tulfo sa mga ganitong pang-aabuso sa ating mga OFW, Shari, no, sa mga seafarers natin. Lalo na si Senator. Of course. Raffy Tulfo. Pero mo, sir, gano'n ka walang hiyak yung tao ng JC? Pinaloan niya lahat at kinuha niya yung loan. Pinaloan po, tapos kinuha yung din. na-loan, kinuha niya. Oo, yung placement. Wag niyo na po hawakan. Opo, no. Ganun na nga po, no, nakikinig naman, no, at narinig nyo rin naman kanina si Attorney Hans Leo Cacdac, ipinarating na po natin. Kasi, wag naman sana, baka lumabas, hindi lang pala kayo ang biktima dito. Okay? Wag naman sana, no, kasi ang daming mga gustong magsiman dito sa ating bansa, no? Pero kung ganito lang din naman pala ang gagawin sa inyo, kawa-awa naman yung mga kababayan natin, no? Dito pa lang sila niloloko na hindi lang nakakatuwa yun, no? Pagdating mo doon, tawag dito parang pinagdespedida kayo na seaman, pagdating nyo doon wala para kayong barko. Isa pa, sir, dapat yung kasuhan ng illegal recruiter, hindi naman siya authorized na mag-recruit ng tao eh. Ayun nga po, no? Yun din yung katanungan kanina ni Attorney Hans, no? Na bakit Maritime Consultancy yung pangalan ng kanilang hindi siya authorized mag-recruit ng tao. Lumalabas nga na ganon. Kaya rin siguro wala siya sa kontrata. Kaya nga, tama. Wala siya sa kontrata kasi hindi naman siya authorized. Oo, tama. Kaya nga po, no, kaya nga po, sabi ni Attorney Hans kanina, papa-investigahan natin yan. Kasi kung hindi lang kayo pinalabas yan, malaking issue yan. Okay? Okay. So tulungan din natin, no? Una sa lahat, yung concerns ninyo, pero tulungan na rin natin yung mga kapwa nating seaman na baka nabiktima ng mga to. Yes, correct. Ha?
Okay? At kay Miss Evangeline Bisnar ng GNL Ship Management Inc. Yes po. Opo, narinig nyo naman, no, yung kanina, yung kay Attorney Hans Leo Kakdak. Hindi pwedeng pinapagamit nyo lang yung kumpanya ninyo or yung lisensya ninyo. Okay? Nga po Hindi pwede yan. May pananagutan po kayo sa batas niyan. Ang dami niyong pinalabas na bansa ng mga seaman, seafarers. Tapos, pagdating doon, puro problema yung nasa lubong nila. Kayo yung may liability rin dito, GNL. Opo, kawawa rin naman kayo, no? Pero given na nag-participate kayo dyan sa kalokohan na yan, isasama talaga namin kayo sa investigasyon ng Department of Migrant Workers. Opo. Okay? So, Shari, ganun na lang, ha? Yes po. Sir. Sasamahan na lang po natin. Mga Sir, Captain Ariel, ang gagawin po natin, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila Attorney Hans Leo Kakdak ng DMW. At alam nyo naman po, mga Sir, kung gaano po pinapangalagaan din po ni Sir Raffy, ni Senator Raffy, ang ating mga minamahal na OFWs and also ang ating mga seafarers. So, nakaalalay din po sa atin, of course, ang tanggapan po ni Attorney Hans Leo Kakdak. Samahan po namin kayo, mga Kaya Sir. dito kami lumapit dahil alam namin mabilis Yes ang action. po. Ayan, nakikinig po si Senator Idol Raffy Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ngayon. Ano pong gusto nyong sabihin sa kanila? Message kayo, Sir. Okay, Sir, Senator Raffy Tulfo, salamat sa inyong tulong at sa inyong Kay Congresswoman, no? Congresswoman, Opo. asawa niyo po. Kasi doon pa lang sa Freetown, nagkukontak na kami sa kanila. Tapos, ano naman kami. Saka salamat din sa pagtanggap dito sa amin. Marami pong salamat Sir Raffy Tulfo at saka inyong Mrs. Congressman Jocelyn Tulfo. Salamat sa mabilis yung action. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Salamat po at mga Sir, maraming salamat at magandang hapon po.